White size. Super cute. Okay, I'll get the bubble gum for me. Dapat yung kunin ko, pero okay lang. Okay lang. Ito. Avocado. It's so bite size Oo, pwedeng limang ganito. Yes. Yes. Kiss. I love it. At may cereals pa. Tama. Pwedeng toppings. Kasi sama na natin Alam sa mo, usapan yung viewers natin. Oh my God. Batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! February 27, Manungang Aldaw sa Wikang Palawan. Pasensya na sana, hindi ko nasisira yung bati ninyo. Chill lang tayo ngayong umaga. Susulitin natin ang ating agahan sa mga hinanda nating kids' favorite na mga morning treats. Meron tayong cereals, meron boba at syempre, hindi mawawala nakaka-happy na ice cream. Yes, Jess, hindi lang basta ice cream, mga cute, makukulay at talaga namang masasarap na mga ice cream. Bagay na bagay, hindi lamang po sa mga nanonood sa atin ng mga kids, pati na sa mga kasama nilang mommies and daddies. That's right. And alam nyo, in fairness nga rin kay Mama Dimsa, akalain mo yon ice cream, pero bite size. Kung iba naman ang trip sa agahan, pwede rin naman itong mga cereals natin na nandito. Marami po tayong options. Depende na lang sa kung ano yung gusto nyo. Hindi ba, Justin? Daming options. Ano gusto mo dito, Maria? Ito, may... Yan. Ito, yung mga cereal. Yung mga ganito, exactly. Tapos main nakahanda na dito. Tignan mo. Yes. And of course, saktong-sakto to sa mga on-the-go, katulad natin. Kita naman, on the go ako this morning, no? Super on the go. Talaga on the go. Maganda ka na ng bowl, di ba? Maglagay ng cereal na gusto mo at haluan ng gatas. Tapos yun, instant breakfast, Mami Chicky. Oo, parang nga tayo mga ice cream. Ito si caramel, ayun si ube. Ito, And bubble gum. Bubble gum. Ay, me. Cookies and Oo. cream. And ba yan? cookies and Pwede, cream, di diba? O, ako naman, syempre, anong gusto mo? Langka o keso? Lemon. Lemon. Oo, Vanilla. Vanilla. Ayan, yan naman, okay? Ayan, di ba? Kailangan, ano? Sarap, bagay pa sa susunod. Pwede endorser to si Mami eh. Hindi, masarap talaga ice cream kahit anong oras ng araw ninyo, kahit maaga pa. Yes. Pwede. Pero syempre, kung may ice cream, kailangan din meron panulak. So meron na sila niyan. Wow. Lahat, meron sila. Meron mga boba drinks dito bukod pa sa ice cream. Kaya kompletong-kompleto ang ating pa-breakfast sa inyo ngayon. At para ibida pa sa atin, ang mga food cart na ito, makakasama natin this Tuesday si Angelo Trinidad ng Hi, Angelo! Hello, Angelo! Strawberry! Strawberry naman si Angelo! Good morning po. Ganda-ganda naman. Okay, Angelo, kwentuhan mo naman kami sa negosyo mo dito. You have the cereal bar, merong ice cream, at meron din boba bar. Yes, we started this business po. Nag-start kami with the mini ice cream lang. Ito. Yes. Tapos, after few months, 3 months later, nagkaroon na po kami ng cereal bar and boba bar. Ito sa mga parties ito. Yes, for events po. Birthdays, weddings, any events po. Any occasions. Bakit yun naman naisip na gawing bite size yung mga ice cream nyo? For the kids po kasi, and for the adults also, na gusto nila tikim-tikim lang. Portion For the control din, sugar, diba? yes. Okay. Parang hindi nasasayang. Ikaw yun, Mama. Pero grabe naman kung 5 yung inubos. 5 flavors na agad po. 5 flavors. Ano ba yung mga flavors natin? Today, we This is, have what is this? bubble gum. Bubble gum. We have mango, avocado, Asan yung mango? Itong vanilla, kinakain ko mango. coffee almond. We also have coffee almond. Mango? Ikaw yun, coffee We almond also have pala. cheese. Sorry, Coffee almond? Ang mapapansin mo coffee dito almond. sa mango, That's Jess, coffee tikman mo, lasang-lasa yung fruit, yung prutas. Di ba? Makakagat mo pa. Oo That's nga. mango with real mango. O yun, With real mango. Ube and cheese. Yung coffee almond naman, kanina sa toppings siya. Meron pa siya sa taas. Ito, strawberry. Wala to, ano lang. Strawberry. Decor Linagyan mo lang. ng ganyan. With almond. With almond. Ito naman sa cereal, kasi ako, I'm a big cereal fan. Sobrang Yes. pilit ko to. Alam mo ba, parang comfort food ko yan. Kapag yung nagmamadali ako, alin naman to mga to? Kasi memorize ko to lahat. Pero ikaw, sige. Ka-chocolate. And then, ito, Fruit Loops, Fruity Pebbles, honey, cornflakes. cornflakes. This is Oreo. Oreo. And this is Reese's. Yan, sarap. Na-inspire naman ako sa mga kids ko. That's right. Ilan ba ang kids? I have 3 kids. 3 kids appear, Mama. Hoy, appear kaming lahat. Appear tayong lahat. Yan, Appear! There. Actually, mas nababantayan ko sila
sa ganitong klaseng business. Kasi hawak ko yung time ko. That's right. That's amazing. Ito, Dakdak naman ang sana. Itong mga cereal na to, meron kasi mga batang hindi mahilig sa gatas. Sa totoo lang. Kaya, ilalagay mo sa cereal para may gatas na Magkaroon may ng calcium na interest, sila. We have chocolate and milk po. Ito, yung dalawa. Okay. Ayan. Tikman daw natin Tikman yung natin. cereals. Try ko na Growing yung boys. regular milk. Ito. Ano flavor? That's fruity Uy, ang pebbles. dami din flavor. Fruity flavor. Okay. Paglagyan mo sa Parang masyadong marami. Dito ako. Dito tayo sa cornflakes, tama ba? I will get from here. Pati yung caramel. Okay, ito pala may nakalagay na. Natin. So parang pag kumuha ka ganyan, di ba? Tapos pwede rin sa kabila. Yes, Iba-iba siya. Yes, sige. Ayan. Yan yung mga bata aliw na aliw sa ganyan, di ba? Chocolate yung napili ni Jess. Yes. Yan, tikman natin. Kasi sobrang sarap na talaga nitong... Ako, may tikman ako. Saka Ganyan dito lang. ang dispenser niya. Oo. Bakit Yes, ang sige, mga batang enjoy talaga yung mga hilig-hilig? kids. Mag-operate Gusto na nila. lang ganito po. Diba? Enjoy sila. Okay. Ang sarap. Okay, dito ako sa'yo. Sugar-tastic tayo. Yes! Ako, ang Lulu, sobra ako naaliw din sa boba mo. Kasi yung boba nila, boba. Oh, sorry. Boba. Ang lalaki. If we have mini ice cream, we have giant boba. Wow. Ayun. Ayun, Kita mo dyan. kita. Our boba, yes. Ang lalaki. Ayun, not your typical, Oo nga. this is not your typical Ay, boba. Boba. Okay, natin. but what are the flavors here? Kasi kita natin iba-iba yung kulay, Yeah, no? we have matcha, winter melon, strawberry, and taro. Ooh! Bakit nyo naman naisipan na mas malaki than normal? Ang Para laki. lang maging kakaiba po. Tsaka I guess yung mga bata no? Gusto nila makakita. Giant! Ang Kasi laki. yung sarap Giant wow, boba. yeah. Di ba? Let's see. So, Magkano paano? naman daw? How much? Yan. For rent sa Parang events iba siya. po. For the, Parang jelly siya, no? Yes. Jelly ba siya? we are making the boba po. Oo. Ayun. Boba! Okay. Doon sa tanong ni Dims kanina, Yes, magkano ba yung per this food cart? cart po for your events or any occasions. This is for only 9,000, 3 hours of events. Wow! For 100 packs na po. This is unlimited for 100 packs. That's Okay. amazing. 9,000 Yun ay per cereal pa lang. Yes, for cereal. cereal. only. Tapos kasama na yung milk doon. Yes, Yes. with 3 kinds of milk and 6 kinds of unlimited cereal. Pag sa ice cream naman, tsaka sa boba. Sa ice cream po, 8,500 for 100 packs. Hindi naman isang ganito para sa... 100 pallets. Uy, isang palet. Palet. Okay. There are Lima yun. Oh, so, Yes. wow, So that's 500. 500 500 lahat yun. Ang phones. For Ayun the sa boba. boba bar, that's 12,000 po for 100 May packs. package ba kapag halimbawa gustong kunin yung Yes, we dalawa are or giving tatlo? discount po. Ayun. So, pwedeng yung tatlo na... Yes, for the 3, for example, if 3 cars, pwede namin i-free transportation. Nice. Hanggang saan ba pwedeng umabot? Anong kaya nyo? Actually, we have branch in Samar na po. Ayun. That's crazy! Yes, we have Grabe. 25 branches already. Okay. Okay, so yung mga nag-interesado naman, tikman lang yung inyong Yun po, kasi boba at gusto- saka yung ice cream, saan sila pupunta? Sa Facebook page po namin, and this is our contact number po. Facebook page po namin is Plaster Cone. And Master code. yes, you can contact us at 0949-326-5967. Alright. Sa Okay, Viber alam na. din po yun. Alam na for the next events. Good job, Mama! Galing. Mga working mom na ganyan. Contact po kami Salute sa tayo. business na ito. Tapos, may mga interested na clients na nasa kami, Mindanao. Is it okay? So, Kaya? we offer na franchising. Franchise. Sa kami, Luzon, Visayas, up to Mindanao. Galing. Galing mag-chef. So, sa mga interested po mag-franchise and to have this kind of business, you can contact us anytime po. Ayun naman, oh. Saludo tayo sa inyo. Muli maraming salamat, Angelo Trinidad ng Cluster Cones. O mga kapatid, keep it cool lang ngayong Martes. Salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. At dahil it is Tuesday, choose to be happy lamang po mga kapatid. Magpakalat lang ng good vibes ha. Ako po si Dimples Romana. Push lang tayo mga kapatid. Anumang hamon, kayang-kaya yan. Basta keep inspired at motivated lang palagi. Ako naman po, si Maui David. Ihanda na ang cereal, ice cream at kung ano pa nakakapagpasaya sa atin, no?
samahan of course ang ating paborito morning kasalo. Ito ang Justin Quirino. Good morning, kapatid. Ikaw, good morning. As a favorite morning kasalo. Ayan. At siyempre, mga sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, sugar rush tayo this morning, Diba? pero marami pa tayong pampa-energy today, di ba, Mama Dim? Yes, that's right. O, sa mga kapatid naman natin, may mataas na uric acid at diabetes. Naku, hinay-hinay lang naman po sa pagkain natin, lalo na kapag may mataas kayong uric acid at diabetes. Ang tamang diet kontra sa mga yan, pag-uusapan naman natin sa Sabi ni Doc. At segue naman tayo sa issue sa pakikipagrelasyon. Sa mga always the option but never the choice, John. Uy. Naku, Oy. tatalakayin natin ang pagiging back burner o reserba o kaya yung benching yun. Sa payong kapatid po yan. Dip naman dyan. Yung rutina. At yung usapang relasyon pa rin, marami tayo dyan today. Ito naman, ang mantra dapat, always no to violence. Yes. Totoo naman. Kahit na nga ang lalaki na ang sinasaktan ng babae, meron talagang ganun eh. Ang mga kasong pwedeng isampa ng mga battered husband kontra sa kanilang mga mapang-abusong asawa, alamin sa legal ba to? At sa mga mahilig naman sa sushi dyan, ang hit na Japanese food na ito, hit na Japanese food na ito, binigyan ng Pinoy twist. Sa discover naming negosyo, ang patok na Pinoy sushi ng Manong Sushi. Tikman natin. At sa mga umaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, House Speaker Martin Romualdez tiniyak na ekonomiya at hindi politika ang pakay nila sa pagsusulong ng charter change. At sa ibang balita, motorcycle rider patay matapos makabanggaan ang isa pang rider sa La Union. Sa showbiz news naman, engaged couple na sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Sam Milby. Hiwalay na raw ayon sa source ni OG Diaz. Eto, iwasan po muna natin ang nega vibes para dire-diretso lang ang blessings at smile. Sumali na sa aming, malay nyo kayong manalo, ha? Eto na, nagre-ready na yung katabi ko. Dito po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Munod lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid, sumelfie while watching. Tsaka naman po ipadala sa aming official Facebook page natin, Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin after the show, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ako po, mga kapatid, huwag po basta-bastahin ang pagpili sa mga kinakain, lalo na kung meron kang sakit o kondisyon. Eto ang sabi ni Doc. Malaking bagay ang mga kinakain natin sa ating mga pangkabuoang kalusugan. Kaya naman para sa ilang mga kondisyon, dapat ay extra ingat po tayo sa ating mga dieta. Tanong ni Meravi Villaseran, anong bawal kainin sa mataas na uric acid, namamaga ang paa at diabetic? Meravi, bago natin tuluyang sagutin ang tanong mo, nais ko lamang ding ibahagi na bagamat hindi direkta ang koneksyon ng uric acid at gout sa diabetes, ay madalas po silang iniuugnay. Maaari kasi silang sabay na maranasan, lalo na ng mga taong nasa overweight or obese side, mahilig uminom ng alak, may family history ng parehong mga sakit at mayroong high cholesterol at blood pressure. Isa-isahin naman natin ang mga kondisyong binanggit mo kung ano ang mga bawal kainin. Unahin na po natin ang mataas na uric acid na maaaring sanhi ng pamamaga ng paa o tinatawag din nating gout. Ang pagtaas ng uric acid o tinatawag ding hyperuricemia ay dahil sa mga pagkain matataas sa purines tulad na lamang ng karne ng baka, laman loob, isda at iba pang mga seafoods at pati na rin po ang alak. Konektado rin po ang hyperuricemia sa sobrang pagkonsumo ng asukal na nagdudulot din ng diabetes. Nilirekomenda po ang low purine diet tulad ng itlog, mani,
mga legumes, mga prutas, whole grains, gulay gaya ng cauliflower, mushroom, green peas at iba pa. Nakakatulong din po ang orange at cherry para po mapahupa natin ang pamamaga na dulot ng gout. Nakakasama naman po sa mga diabetic ang mga pagkain at inuming nagpapataas ng insulin at blood glucose. Nagdudulot po ito ng inflammation at nagpapataas din ng risk ng chronic conditions tulad ng heart disease, kidney disease at pagkabulag. Bawal din po ang mga pagkain mayroong mataas sa saturated fats at madalas na piniprito. Gayun din po, ang alak, iwasan niyo po yan. Mainam din pong tanggalin natin sa diet ang ultra-processed foods na mayroong preservatives at additives. Sa halip, dagdagan po natin ng fiber-rich foods, mga protein-rich foods at mga prutas na mayaman po sa bitamina at mga antioxidants at pati na rin fiber. Mga kapatid, mahalaga po ang pagkonsulta sa inyong mga eksperto lalo kung mayroon kayong mga kondisyon para makasigurado kayo kung ano-ano ang mga makabubuti at makasasama sa inyo. Kung may mga tanong pa kayong may kinalaman sa inyong mga kalusugan ay i-ask Doc Dex na po yan. Mag-comment o mag-message lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Okay. Yung pala yun. Uy, pero madami yan lalo na siguro sa mga edara natin, uric acid sa gout. Edaran mo ba? Actually, narinig ko lang ha. Narinig ko lang. Wow! Uy, hindi. Pero totoo, yun ba yung nagkaka-gout? Yes. Uric acid. Konektado Oo, uric most of the acid. time. Oo. Uric Nako, acid sa alam na gout. alam ko yan Sobrang sakit kasi daw nun, ma'am. si Kong Rodi meron nun. Ang description niya, yung kunyari marami nakukuha nila sa mga sa mga Joints. at saka sa halimbawa sa big toe, ganyan. Yeah, okay. Talagang dumaan lang yung kumot mo ng ganyan. Ay, Aray. totoo. Ganun ka, kaselan, Yes. ganun kasakit. I don't know. Oo, kaya yung mga laman loob, yun daw ang number one kaaway. And drinking. Drinking also. Yes. Alcohol Nabanggit daw. nga ni Doc kanina. Ang interesting ngayon ko lang nalaman, para pala kahit paano maibsan yung effect o yung sakit, isa sa mga narekomenda ni Doc, pagkain ng orange and cherry. Ngayon ko lang nalaman sarap yun. naman. I love cherries. Pinaglihian ko dyan kay Kat. Wa? Tsaka nata di coco. Pero maganda sana nakakain tayo nun nang wala tayong nararamdamang sakit. Di ba? Oo. Prevention is always better than cure if you ask me. So para sa akin talaga, sa mga kapatid natin, kung kaya niyong bumili ng pagkain na makakabuti para sa inyo, gawin niyo na. Kasi yung maghihintay pa kayong may nararamdaman kayo, pati yung diabetes, nakakatakot yan na. Yes. Ako, alam ko na kapag medyo mataas ang sugar ko and I have to control kasi sweet tooth ako, pag nagkakasugat ako, tas ang tagal gumaling. Tagal gumaling. Di ba marami dyan, hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero na-amputate, di ba? Tinatanggal nangyayari. kasi nga, hindi na siya gumagaling. So ako, better iwasan kung kaya at pakinggan ang sarili. Tama. Dapat aware sa katawan din. Aware sa sinasabi ng katawan. Buti kagaya ng mga health buff, katulad ni Justin, hindi talaga nakakaramdam ng kahit anong arthritis o gout yan. Talaga? Never Wala. pa? Wala, Di ba wala. 39 ka na? Ay, grabe! Ay, di ba pala? Baka Ako pala 29, yun. Dips. Baka 29. Okay. Ay, hindi naman. Mga 32, sige Hindi, ka. alam mo, goal ko rin every day is uminom ng at least 1 gallon of water. Yun, Yun. yun Gallon din of ano. water. Hindi ba nakaka-bloat yun? Parang hindi naman. Hindi, siguro din Parang kasi hindi sa naman. lifestyle ni Justin, ma-workout din kasi siya. Oo. So even if kung nagko-consume siya ng maraming amount ng tubig, nalalabas din ng katawan niya. Oo, tsaka Pambalanse. pambalanse din sa caffeine intake ko. Malakas Yes. kasi ako sa kape. So, paano mo ginagawa yun? Lagi kami daladalang talaga, no? Yung At thermos, tinutungga ko jug. talaga. Oo. Kailangan. Tinutungga. Tsaka yung Oo. term niya, di ba? Tinutungga niya talaga. Pero totoo yun. Oo, kasi dapat sa naman, ganun yun, di Hindi, ba? hindi Na pwedeng parang- sip-sip lang. Hindi, kailangan boom. Hindi, tsaka ikaw din yung nagsabi sa akin, sabi ni Justin na alam mo ba, kadalasan sa isang buong araw, hindi ka naman talaga nagugutom. Gusto mo lang uminom ng Totoo. tubig, uhaw ka lang. Totoo. So nagdadala na tuloy ako ng jog dahil sa'yo. Ay, Ayun. very Kailangan, nice. kailangan. I'm inspired. Inspired by JQ ako. Diba? Wow. O mga kapatid, ingat-ingat sa kalusugan, sa kinakain, maintain a healthy lifestyle. Muli, maraming salamat sa mga paalala, Doc Dex Makalintal. At sa amin naman pagbabalik, balitaan ulit tayo. Hilera ng concrete barrier sa Mandaluyong, inararo ng isang truck, mga motoristang dumadaan sa EDSA. Ilang oras tuloy na perwisyo sa traffic. At halos 1,000 magsasaka sa San Miguel, Bulacan ang walang aanihin ngayong tag-init dahil sa epekto ng El Nino. At kilalanin ang mga bagong kontrabida sa hit kapatid serye na Batang Quiapo, ipinakilala na. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. News 5 exclusive, lalaking nagpanggap na pulis para maging caretaker ng warehouse. Magnanakaw pala. Ungkatan na magkasintahan sa mga dati nilang karelasyon na uwi sa pananaksak sa Maynila. Magkahiwalay na salpukan ng mga motorsiklo sa La Union at Isabela sa pool sa video. Halos 1,000 magsasaka sa San Miguel, Bulacan walang aanihin ngayong tag-init dahil sa epekto ng El Nino. At engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby, hiwalay na raw ayon sa source ni OG Diaz. Arestado sa Cavite ang isang lalaking nagpanggap na pulis. Nag-alok raw maging caretaker sa negosyo ng biktima ang sospek. Pero pagnanakaw pala ang pakay ng kawatan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ito, kinukuha na yung nagnakaw sa atin. Hating gabi nitong linggo nang dakpin ng mga pulis ang lalaking yan sa warehouse na ito sa Silang Cavite. Ang hinuling yan, nagpapanggap umanong pulis para maging caretaker saka magnanakaw. Hindi na pumalag ang 51-year-old na suspect na si alias Jude. Ayon sa negosyanteng biktima, September 2023 niya unang nakausap si alias Jude. Nagpakilala raw itong pulis at nag-alok na maging caretaker ng motor pool ng biktima. Ang motor pool ay yung imbaka ng heavy equipment gaya ng backhoe at crane. Nagpakilala ho siya sa akin na pulis po. Tapos po, ayun, pinag-stay ko naman. Nagtiwala ako sa kanya dahil sabi nga niya na pulis siya. Para mabantayan niya ang gusto yung property tsaka mga heavy equipment. Pero nang magtagal, nagsimula na raw mag-iba ang kilos ng suspect. Gayon din ang pagkawala ng ilang pyesa ng heavy equipment sa warehouse. Maging ang ibang tauhan ng biktima na nagpupunta roon, inaangasan din daw ng suspect. Every time nagpupunta ho daw sila, naka-uniform siya at tsaka medyo parang ini-intimidate niya yung mga tao ko. Tinatakot niya na siya pulis para hindi makita yung mga activity nila na yung mga ibang equipment ko po pala binibenta na tsaka mga pinagtatanggalan ng mga parts. Umabot pa raw sa puntong nang hihingi pa siya ng dagdag bayad dahil hindi raw kontento si alias Jude sa 3 hanggang 5,000 pisong weekly allowance na ibinibigay sa kanya. Pumunta nga ako nung Saturday sa motor pool. Medyo kakaiba na kasi yung kilos niya. So, kaya pumunta ako ng police station para i-report nga na itanong kung talagang totoong police po siya. Dito na raw naghinala ang may-ari ng warehouse at nagpunta sa presinto para kumpirmahin kung pulis nga ba si alias Jude. Nang malamang hindi siya pulis, dito na hinuli ang suspect. Na-recover sa kanyang bag ang ginagamit umanong police uniform, pati bala at baril na walang lisensya. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa amin ng suspect pero itinanggi niya ang krimen. Inaalam pa ngayon kung saan napunta ang umano'y mga tinangay na gamit na nagkakahalagang 3 hanggang 4 na milyong piso. Mahaharap ang suspect sa reklamong usurpation of authority at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bukod sa bawal magpanggap na pulis ang isang sibilyan, bawal din sa pulis ang magkaroon ng ibang trabaho sa ahensya man yan ng gobyerno o sa pribadong kumpanya. Pwede itong ikasuspindi ng pulis o ikatanggal sa serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa buy-bust operation, nahuli ang isang tulak ng droga sa Quezon City. Ang suspect napilitan daw magtulak para lang may pangrehistro sa kanyang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Karapatan kang manahimik sa walang kibo. Lahat na sasabihin mo, pwede gamitin laban sa iyo. Walang kawala ang 28 anyos na lalaking ito sa buy-bust operation sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang mga pulis mula sa concerned citizens kaugnay sa illegal na gawain ni alias Tonyo. Ayon sa Batasan Police, nitong Enero lamang nagsimulang magtulak ng droga ang suspect. In 1 month, kaya niyang ubusin yung 40 grams to 50 grams. That is 200,000 plus, 270,000 plus. So, ang pagtitinda niya, kasi baguhan, masyado siya nagtiwala. Face-to-face siya, tapos online transaction din. Nasabat mula sa suspect ang 30 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Hindi na niya itinanggi ang alegasyon. Hirap lang sa buhay.
Mga po sir, nag-expired po kasi yung rehistro ng motor ko sir, kaya pumasok po ako sa nagbibenta. Yun, para po makapagparehistro ng motor. Inaalam na ng mga pulis kung sino ang source ni alias Tonyo ng droga. Mahaharap naman sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Perwisyo naman ang dulot ng isang truck na bumangga sa hilera ng concrete barrier sa EDSA Ortigas kagabi. Nagbabalik si Hannibal Talete. Wasak ang harapan ng truck na ito nang araruhin ang mga concrete barrier sa EDSA Ortigas flyover kagabi. Sa tindi na pagkakabangga, nadurog ang mga plastik na harang habang nagtumbahan naman ang mga concrete barrier. Galing daw Pampanga ang truck na magdadala sana ng buhangin sa Mandaluyong. Nang tanungin ang driver tungkol sa aksidente. Nakatulog ba kayo? Hindi na. Pero ayon sa pahinante ng truck, may kotseng sumingit sa harap nila dahilan para bumangga sila sa mga concrete barrier. Ilang tow truck ang sumubok na alisin ang truck sa kalsada pero dahil sa bigat nito, bigo silang hilahin ito. Kaya isang forklift na ang ginamit na panghatak sa truck na kargado ng buhangin. Loaded po yan eh. Hindi kaya ng mga towing yan na kasi may laman sila eh. Anong karga sir ng Buhangin. Dahil sa nangyaring aksidente, ilang oras na hindi nadaanan ang bahagi ng EDSA bus lane sa Ortigas. Natanggal din kinalaunan ang naaksidenteng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nang dahil sa ungkatan ng love life, nagkapikunan at nag-away ang isang magkasintahan sa Maynila. Sa galit ng kinakasama, sinaksak nito ang lalaki sa singit. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Duguan at nakasalampak sa bangketa ang lalaking ito nang datnan ng mga tanod at rescuer sa Maynila kagabi. Hirap makatayo ang lalaki matapos siyang saksakin sa singit ng kinakasama. Kwento ng mga tanod, rumoronda sila kagabi nang makitang abandonado ang kariton ng magkasintahan na palaboy. At sa pag-iikot nila, dito nila dinatnan ang duguan ng lalaki. Inabutan pa nila ang gunting na ginamit sa pananaksak. Kwento ng ibang palaboy, 10 oras ng gabi nang mag-away ang dalawa, dala na rin ng kalasingan. Dito sa bahaging ito ng Romualdez Street, inabutan ng mga otoridad ang lalaki. Nandito pa yung gasa at bulak na ginamit at bakas pa sa bangketa ang mga dugo. Ayon sa pulis, nagkapikunan ng dalawa nang magkaungkatan ng kanilang mga nakaraang relasyon. Inuhubaran daw yung kasama niya na tomboy. Nakakuha yata ng gunting yung tomboy. Kaya sinaksak sa siya doon sa bandang daw po. Kasi masailang bahagi yung matanda. Dahil sa tinamang sugat sa kanyang singit, agad isinugod sa ospital ang lalaki. Sa presinto naman dinala ang kanyang kalivin. Pero kahit panasaksak, wala raw balak ang biktima na magsampa ng reklamo. Ayaw na magsampa ng kaso ng ating biktima sa suspect, which is kasi mahal na mahal niya nga po yung kanyang ka-live-in. Na-turn over na sa barangay ang mag-live-in para magkaaregluhan. Tumanggi naman silang magbigay ng pahayag sa media. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagpapagaling na sa ospital ang isang lalaki matapos makabanggaan ang isa pang rider sa Isabela. Sa La Union naman, nakapatay ang isang rider matapos mag-counterflow. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Binabagtas ng isang sasakyan ng daan sa bandang San Juan sa La Union. Maya-maya pagdating sa bandang Kurbada, susulpot ang dalawang motorsiklong nag-counterflow sa kaliwang bahagi niya. Ilang segundo pa, magbabanggaan ng isa sa mga nag-counterflow at isa pang rider sa kabilang lane. Agad bumangon ng isa sa mga rider at napaupo na lang sa gitna ng daan. Ayon sa uploader ng video, pumanaw umano ang rider na nasa tamang linya. Ulo! Sa San Agustin naman sa Isabela, dalawang motor din ang nagkabanggaan itong Sabado. Bumulagta sa kalsada ang lalaking yan, katabi ng minamanehong motorsiklo, habang tumilapon sa kanal ang isa pang rider ng malaking motor. Kinilala ang rider ng mas maliit na motor na si Alan Baliwag na nagpapagaling sa ospital. Base sa investigasyon, pauwi galing ng Lamay si Baliwag nang makabanggaan ng rider na kasali sa isang motorcycle event. Mas grabe raw ang sinapit ni Baliwag dahil wala siyang suot na helmet ng maaksidente. Nagpaalala naman ng mga pulis na laging magsuot ng helmet kapag nasa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5.
Halos 1,000 magsasaka sa San Miguel, Bulacan ang walang aanihin ngayong tag-init dahil sa epekto ng El Nino. Natuyo kasi ang mahigit 1,500 ektarya ng taniman ng palay dahil sa matinding init. Ubos na rin ang supply ng tubig para sa irigasyon. Kahit pa naunang sinabi na tatagal ito hanggang Marso, hindi na rin sapat ang supply ng tubig sa mga deep well. Ang bayan ng San Miguel pa man din ang pinakamalaking producer ng bigas sa Bulacan. Pinag-aaralan pa kung ano ang tulong na maibibigay sa mga apektadong magsasaka. Posible namang makaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Kalat-kalat na pag-ulan ang dala ng easterlies sa Davao Region at Soc-Sargen. Sa Luzon naman, patuloy na magiging mainit ang panahon pero posible pa rin ang mahinang pag-ulan dulot ng amihan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Ganoon din sa Western Visayas. Sa ngayon, wala pang namomonitor na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Tiniyak naman ng COMELEC na kaya nilang pagsabayin ang 2025 midterm elections at ang plebisito para sa charter change alinsunod sa gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi nila kailangan ng dagdag na pondo para pagsabayin ang dalawang botohan maliban sa karagdagang allowance para sa mga guro. Katunayan, may sample na sila ng balota na may kasamang mga tanong tungkol sa plebisito at kaya raw basahin ng mga makina. Bago ito, una nang sinabi noon ng COMELEC na 2026 pa nila pwedeng idaos ang plebisito dahil sa naunang ruling ng Korte Suprema. Sa ilalim kasi ng Oksena versus COMELEC case noong 1981, sinabi ng SC na hindi pwedeng pagsabayin ang plebisito at regular na halalan. Pero paglilinaw ni Garcia, nilabas ang ruling bago pa binalangkas ang 1987 Constitution. Itong dating Commissioner Suarez ng Constitutional Commission ng 1987 ay nagsabi sa katanungan na kung pwede bang pagsabayin, ang kanyang naging tugon ay oo, pwedeng pagsabayin. And therefore, minention din niya yung Oksena versus COMELEC. Ang sabi lang niya, basta ba kinakailangan may sufisyente na information dissemination sa mga kababayan natin. Ibig sabihin, kinakailangan alam ng mga kababayan natin kung ano yung mismong tinatalakay, ano yung mga pagbabago na sinususog, at ano ang implikasyon nitong mga pagbabagong ito. Sinisikap pa ng Philippine Coast Guard na mabawi ang kanilang Facebook account matapos ma-hack kagabi. Bandang alas 6 kagabi nang mapansin ng netizen ang mga kakaibang post sa page ng Coast Guard. Kabilang narito ang ilang clips ng mga lumang pelikula. Ayon sa PCG, kagagawan ito ng mga hacker. Sinubukan burahin ng Coast Guard Public Affairs sa mga video pero hindi umubra. Nangyari ito higit 1 linggo lang nang ma-hack ang kanilang Twitter o X account. Una na ring na-hack ang website nila. Umaapela naman ang ahensya sa publiko na tulungan silang ma-recover ang account. Umapila po tayo doon sa mga kababayan natin na tulungan nyo kaming i-report at mag-comment po kayo na scam yung nandoon sa account ng Philippine Coast Guard. Nagkasagutan ng ilang mambabatas sa pagbubukas ng pagdinig sa economic charter change sa Kamara kahapon. Pero si Pangulong Marcos muling iginiit sa Senado na dapat ang manguna sa tsa-tsa dahil balak niyang isabay ang plebisito sa susunod na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Modern transport system. Kasabay ng pagbubukas ng pagdinig ng Kamara bilang Committee of the Whole sa panukalang Resolution of Both Houses No. 7 na bersyon nila ng Economic Charter Change kahapon, mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang nagsabi handa pa rin ang Kamara na i-adopt ang RBH 6 o Economic Cha-Cha ng Senado. In toto pangaraw o wala silang babaguhin. To dispel doubts that the efforts of the House representatives in pushing for the amendment of the economic provisions of the Constitution is politically motivated, we are actually adopting all the 3 proposed amendments of the Senate version of the resolution of both houses number 6 in toto. Gaya ng RBH 6 ng Senado, layo ng RBH 7 ng Kamara na baguhin ang 3 probisyon sa saligang batas para mas luwagan ang restrictions sa pagmamayari sa ilang public utilities, mga eskwelahan at sa advertising industry. Giit ni Romualdez, walang bahid politika ang pagsusulong nila ng tsa-tsa, taliwas sa aligasyon ng ilang kritiko. We are denying these unfounded and baseless accusations. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya, hindi politika.
Pero sa paggulong ng hearing kahapon, may ilang mambabatas ang umalma sa pag-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara. Sa regular na proseso kasi, maliit na komite muna dapat ang unang hihimay sa mga panukalang batas bago pagdebatihan sa plenaryo. Pero sa Chacha, lahat ng 300 kongresista agad ang hihimay dito bilang Committee of the Whole. Kaya pagtatanong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, maituturing na ba itong Constituent Assembly? As if, Mr. Speaker, yung amendment sa Constitution parang ginagawa lang natin simpleng bill. So, yun po yung tanong ko dun, Mr. Chair. Any question to the creation of the Committee of the Whole should have been done during the time of its creation. She should have filed her motion for reconsideration last Tuesday or last Wednesday. Pinuna naman ni Albay Representative Ed Selagman ang proseso. Ang siste kasi pagbobotohan ng 3/4 ng Kamara ang resolusyon. Kapag pumasa sa ikatlot huling pagbasa, saka itatransmit sa Senado. Pero ayon kay Lagman, sa ilalim ng saligang batas, dapat magkasama raw mag-convene ang mga kongresista at senador para sabay silang maghain ng mga gusto nilang amyendahan sa konstitusyon sa ilalim ng Constituent Assembly. Hindi raw pwedeng kanya-kanya ang Senado at Kamara. Pero sagot ng isang mambabatas, hindi naman ito required. Under the Constitution, sinasabi lang naman ho dyan, Congress may, by a vote of 3/4 of all its members, may amend or propose amendment or revision to the Constitution. Hindi naman sinasabi that you have jointly. Ganito rin ang sentimiento ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bago pa kasi magbukas ang pagdinig ng Kamara, pinulong na siya at ang 11 pang senador ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Malinaw daw ang direktiba ni PBBM. Bersyon nila ang dapat sundin at i-adopt ng Kamara. We'll vote here, nowhere else. The President is very clear with that. It's voting separately. Sa ngayon, target ng Senado na ipasa ang RBH 6 bago ang May 25. Pero isa pa raw bilin sa kanila ni PBBM. Dapat isabay na ang plebisito ng Chacha sa 2025 midterm elections. Kaya pinapaaral na raw nito ang legalidad kung pwedeng isama na sa pag-imprenta ng balota ang mga tanong para sa proposed amendments sa Chacha. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bagyang gagaan sa bulsa ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Epektibo ngayong araw, February 27, may bawas na 95 centavos per liter ang presyo ng diesel. 70 centavos per liter naman ang rollback sa gasolina, habang 1 peso and 10 centavos naman sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na bumaba ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba na mananatiling mataas ang interest rates ng Amerika. Bagyang humina rin daw ang demand sa langis ngayong buwan, pero umaasa ang OPEC na lalakas pa ito ngayong 2024. Kompleto na ang Team Japeth Aguilar at Team Mark Baroka para sa PBA All-Star Game sa susunod na buwan. Top pick ni Japeth ang Ginebra teammate niya na si Christian Standhardinger, habang si Junmar Fajardo naman ang unang pinili ni Baroka. Kasama rin sa Team Japeth sina Scotty Thompson, Paul Lee, Calvin Oftana, Jamie Malonzo at Chris Newsom. Pasok din sa Team Japeth sina Don Trollano, Marcio Lassiter, Arvin Tolentino, Mav Ahan Misi, Tyler Tio, Stanley Pringle at Terrence Romeo. Na makakatapat nila sina Jason Perkins, CJ Perez, Robert Bolick, Gio Halalon, Ian Sanggalang at James Yap ng Team Baroka. Pati na sina Calvin Abueva, Jason Castro, Gabe Norwood, Richie Rivero, Cliff Hodge, Wami Chongson at Nards Pinto. Hahawakan ni Coach Tim Ko ng team ni Aguilar, habang si George Gallant naman sa Team Baroka. Idaraos ang All-Star Weekend sa Bacolod sa March 22 hanggang 24. 5 manlalaro ang sinuspindi ng NBA matapos magkagulo sa laban ng Miami Heat at New Orleans Pelicans nitong nakaraang linggo. Tig-isang laro ang suspension ng Heat forwards sa sina Jimmy Butler at Nikola Jovic at ni Pelicans forward Najee Marshall. 3 laro naman kina Heat center Thomas Bryant at Pelicans guard Jose Alvarado. Nagugat ito sa foul ni Miami forward Kevin Love sa 4th quarter. Kasunod ng foul, nagkapisikalan sina Butler at Marshall. Maya-maya, nagkaambahan na rin sina Bryant at Alvarado. Nadamay si Jovic dahil umalis siya ng bench para makigulo.
Hiwalay na umano ang engaged couple na sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Sam Milby. Sinabi raw yan ng isang source kay showbiz vlogger Ogie Diaz. Ayon sa source ni Ogie, maayos daw ang relasyon ni na Kat at Sam kahit hiwalay na sila. Nananatili magkaibigan daw ang dalawa. Kwento pa raw kay Ogie, na-realize daw ni Sam na hindi pa siya handang magpakasal. Nitong weekend, spotted pa na magkasama sa isang event sina Catriona at Sam, kasama ang ilan nilang kaibigan sa kanilang talent agency. Sa ngayon, wala pang pahayagang kampo ni na Kat at Sam sa issue. Ipinakilala naman ang bagong kontrabida sa hit kapatid serye na Batang Quiapo. Makakatrabaho muli ng bidang si Coco Martin ang veteranong aktor na si Jaime Fabregas. Pero kung dati ay gumanap si Sir Jaime bilang lolo ni Coco sa Ang Probinsyano, ngayon naman ay gaganap siya bilang gambling lord na si Facundo. Papasok din sa serya sina Elijah Canlas na gaganap bilang apo ni Facundo. Sabi ni Elijah, excited siyang gumanap na kontrabida sa unang pagkakataon. Mapapanood ang Batang Quiapo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. Sumasabog na naman ang happiness ngayong Martes sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Heto po ang mga cute na selfie entries ng ating mga kapatid. Hello. Good morning. Ice cream. Hindi natutunaw. Wow. Ay, popsicle. May popsicle Meron din maker sila. siya. Masarap Good talaga sa morning. umaga, no? Naman. Ang laki naman. Wow. Okay. Ang cute! Ang cute. May buong tub ng ice cream din siya. Good morning. Ang bongga talaga ng mga kapatid natin. Huwag po kayong mapagod sa pagngiti mga kapatid. Sulitin na yan at sumelfie para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Eto, kay Justin naman tayo. Maraming salamat din po. So, sa sushi naman tayo. Abangan mamaya, titikman natin ang hit Japanese dish na sushi, pero may Pinoy twist yan. Ang negosyong yan ng Manong Sushi, titikman natin. At sa legal ba to, paano kung si Mister ay biktima ng pananakit ni Mrs.? Yan ang isyong isasangguni natin mamaya kay Attorney Buko. At sa payang kapatid, tinetext ka lang niya kapag hindi nagre-reply yung isa. Aray. Naku, kaya naman, inaaya ka lang kapag hindi pwede ang first choice niya. Lagot. Usapang back burner tayo mamaya. Ala. Lagot. Wag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! Gagawin mo ang lahat kapag mahal mo ang tao. Pero papaano kung para sa kanya, second choice ka lang pala? Usapang back burner tayo sa payong kapatid. Reserba? Pangalawa, fallback kapag hindi gumana ang first choice. Yan ang mga tiniis ni Keith sa mga natitipuhan niyang tao. Sa sobrang dalas ay nasanay na lang daw siyang maging back burner. Parang hinayaan ko yung sarili ko na maging reserve, na maging second best, na maging second option. Kasi kapag may hinahanap sila sa iba at hindi nila nakita yon, bumabalik sila sa akin. Kasi alam nila na parang ako lagi yung available, na alam nilang gusto ko sila. So, ginagrab nila yon as opportunity para i-consume ko yung sarili ko para sa kanila. Madalas daw na lulubog-lilitaw ang kanyang mga napupusuan, habang todo ang ibinubuhos niyang atensyon, para bang nagmamakaawa naman siya para makakuha nito. Hindi mo ma-feel na sobra yung parang interest siya sa'yo. Kasi yun nga, nawawala siya eh. And then, babalik na lang siya kapag parang naisipan niya. So parang ganun yung naging situation ko na nag-aantay lang sa taong gusto ko. Sa taong hindi ako gusto. Pure naman yung pinapakita ko. Sapat na nga raw sa kanya kahit walang label, basta't naibabalik ang atensyong binibigay niya.
pag situationship, parehas kayong nagkakapaan kung ano ba meron sa atin. Pero kapag back burner ka, ikaw lang. Na hinayaan mo yung tao na tingnan pa yung iba niyang reserve. Tapos ikaw, nananatili kang second option. May payo ang ating eksperto para sa mga kapatid nating nagpapaka-back burner. You shouldn't be in a relationship with a person who doesn't want to prioritize you, na wala kang assurance na magko-commit ba sa'yo ito or hindi. For people na nag-aalaw ng sarili nila to be a back burner, know your value. There is someone out there who will prioritize you, who will treat you like number one, sunod kay God siguro. No? Pero when it comes to people, will treat you how you should be treated. So, bakit ka magtitiis sa isang tao who is not prioritizing you and who is not willing to commit to you anyway? Ako mga kapatid, ang dami sa inyo siguro nagsasabi, ginanyan ako, o kaya, nang ganyan ako. Hindi, kasi pag-usapan natin, yung isa pang tawag dito ay benching. Benching. Siguro mas madali yung maisip kasi yung pagka naglalaro ng sports, di ba? Yung pagka na-bench ka, kasali ka pa sa team, pero reserva ka. Second stringer. Standby. Pero parang nakakumit ka pa rin kasi kasama ka pa rin sa team, di ba? Pero wala ka lang sa starting lineup. Oo, tsaka hindi mo alam kung patatawagin ka ever. Pero ine-expect na nandun ka lagi, nandun ka sa training. Parang ganun yun sa relationship. Yun. Ewan ko, Justin, Maui, kanina narinig ko kayo nag-uusap. Is it necessarily bad kapag ginagawa mo yun na hindi yung total commitment, kung kailan mo lang naisipan, kung ganon, okay lang ba Wait yun? lang, Mami Chiki, feeling ko kasi pag second stringer, kasali ka pa sa team, di ba? Pero feeling ko dapat mas okay yung madadraft pa lang. Kasi alam mo, kasi hindi ka pa kasali sa team. Di ba? Hindi ko naiintindihan. Ano mas mabuti yung, mas gusto mo yung, ano yung mas maganda doon? Kapag sabihin natin may understanding na. Okay, sige. Pag may understanding na, sige, nagkagustuhan na kami, di ba? Parang, okay, prospect ka or something, di ba? Okay, fine. Second stringer ka na. Nasa bench ka na. Pero pag walang ganyan, at puro advance lang na advance, di ba? Court lang ng court, na wala namang reciprocation or anything, baka hindi ka talaga kasali sa game. Okay. So, dapat basahin mo rin. Kasi, hindi, di ba, huhulaan naman natin kung ano yung dahilan kung bakit nambe-bench ang isang tao. Lagi bang masama ang intensyon? O baka naman talagang walang time, ayaw mag-commit. Di ba? Masama kung ikaw talaga yung parang on the side kasi meron na siyang relasyon. Ay, iba ng usapan na yan. So, depende rin sa maling akala. Maling akala. Pwede rin nag-expect ka ng hindi naman talaga ganon. Ewan ko, Maui, ikaw, ayaw mo to. Parang sa'yo, hindi Wait talaga lang, sorry. dapat. Natawa kasi ako gusto ko yung nasa bench ka, pero part ka pa rin ng team. So parang may pampalubag loob. Pag ganyan, Yun ang gusto nung, parang yung coach, kumbaga, or yung isang tao, gusto nila ganun ang feeling Pero mo. for me, parang feeling ko kasi, parang it's very selfish if ikaw yung taong nang backburner sa tao. So kumbaga parang, ay, hindi nag-reply yung bet ko today. So dito muna ako sa pampalipas oras, panakitbutas. Parang ang dami mong options, ha? Diba? Parang for me lang, I just find it selfish kasi parang nasan yung commitment mo dun sa taong yun. Kasi ako, like I said, I'm the person that's so, ako on commitment, I'm big on commitment and trust. So, for me, loyalty is so important. So, parang kung gagawin mong ganun yun, parang for me, no talaga yun. Hindi. Ito, Beams, paano ko, kasi, ang dahilan niya is, sobra akong stress. Alam ko wala akong oras, kaya hindi kita maaraw-araw. Ay, di wag mo ko idamay sa stress mo. Ay, wala Kasi sa akin, Mommy, kung stress ka, ba't dinadamay mo ko sa stress mo? Ako, sa totoo, naaawa ko sa taong nang babackburn. Kasi feeling ko, ang baba ng self-esteem niya. Wala siyang believe sa sarili niya. Kailangan maraming panggalingan yung validation niya para sa sarili niya. And at the same time, yung tao namang binabackburn at pumapayag sa ganong setup na aware ka, feeling ko, mababa naman yung self-worth mo in the sense, pareho to pareho sila. Nang nararamdaman, magkaiba lang sila ng ginagawa. Parang may nasasaktan dito, Mama Dims. Sino? Wala Sino? naman. Sino nasasaktan? Teka muna. Ganun ba? Grabe ho! Hoy! Huwag ganon, huwag May ganon. nag-react lang. Grabe yung natututunan namin Hindi kasi naman. sa'yo. Hindi naman nasasaktan. Wala pa yung Ako siguro yung tinutunan. Sabi ni Maui, ako
siguro yung tinutukoy niya, no? siguro Kaya tinutukoy sabi ni niya. Justin, ako ba yung tinutukoy? Hindi rin siya sure eh. Yung reaction lang namin is very, oo nga naman, oo, validation. Kasi ganun yun Tsaka eh. pareho. Tama, agree. Wala pa yung baksak ni Jester Wala niyan. pa. Gusto ko Ayan, marinig ito, yung kay gusto ko Valedictorian marinig. tsaka kay Hindi, Ma'am. ako una sa lahat, hindi ako agree sa gantong konsepto. Katulad nung sinabi mo, Mama Dims, ano? Una, know your self-worth, know your value. But at the same time, parang gusto kong ilagay yung sarili ko dun sa posisyon ng taong recipient ng backburn. Parang bakit ka papayag o bakit mo gugustuhin mapunta sa ganung sitwasyon? Naisip ko lang, baka may mga tao na gusto rin nila na binabackburn sila kasi ayaw nila noong idea ng commitment. Pwede rin. Kasi kung consensual. Pwede rin. Mami, pwede ba na kaya ka pumapayag kasi feeling mo mas pretty or mas magaling ka dun sa unang option niya kasi iniisip mo, ba't pa ako nandito kung okay Tama. man pala yung Oo. una. Pwede yun, May mga ganung May tao. hope, Pero, may hope Di pa. ba? Oo. Na parang kung feeling mo. iisipin mo rin doon, yung sa, at least doon sa tao na gano'n ang iniisip na parang andito ako, competition ako, or iniisip nila na hindi pa ako ready sa commitment, medyo ka-questionin mo rin yung value din niya para sa sarili niya. Doon at doon babagsak. Doon ulit. at doon babagsak. So talaga yung mga intention din ang kailangan nating suriin eh. Pero yung mga siguro, ano yung papaalala natin dun sa una, yung mga nang nababackburn, katulad ni Keith, no? Kasi napitina niya na masama na yung loob niya. Siguro yung una is communicate. Kasi yun na nga, baka lang hindi kayo nagkakaintindihan. Baka hindi alam ng tao na masama na yung loob niya mo. Akala niya okay lang. Diba? Kailangan mo ring sabihin. At kung nagkaintindihan na kayo na yun talaga ang gusto ng isa, you set your boundaries na. Number 2, sabi mo, hindi pwedeng ganun sa akin. So, kung talagang gusto mo pa ako makita, kailangan nating diretsuhin to, kailangan nating ayusin ito. And number 3, take care of yourself and understand din yung needs mo. Bakit ka, kung alam mong ganun ang gusto niya at hindi ka masama para sa'yo, bakit ganun? At ayun na nga, para isaalang-alang mo yung nararamdaman mo. At alamin mo and be brave to get out of it na talaga. Kung hindi talaga yun ang gusto mo at yun yung gusto ng isa. Hindi naman niya siguro intended na talagang saktan ka lang niya. Yun lang, trip lang niya. Nandun siya ngayon eh. Doon naman para sa mga nandun na nang backburn, di ba? Una-una, be honest with yourself. Yun ang una eh. Kasi, di ba, baka ikaw yung may issue eh. Na hindi ka lang, parang naghahanap ka ng ibang tao na magbabalidate sa'yo. Gusto mo yung marami kang mga, di ba, nagpapa-feel good Marami sa'yo. kang minions. Marami kang minions. Yun. Minions Parang, talaga. Collect ka lang ng Yun. collect. So Hindi you ka nagse-select. Wow! And bakit? Why should you know? Kasi, number 2, you have to be honest with others also. Kasi, hindi mo naiisip na nasasaktan na rin yung iba. Di ba? Kaya, ang danger nga nito, yung mga medyo narcy, medyo masyadong egotistic. Nandun yun eh, yung they lack empathy. Nakakalimutan nila na masakit pala yung ginagawa ko dun sa ibang tao. Yun. And number 3, siguro kung i-focus mo lang, focus on your needs, kung ano talaga yung mga pangangailangan mo, kung kailangan mo lang talaga ng itaas yung self-worth, at aminin mo, embrace it, maghanap ka ng ibang paraan kung paano mo mapapataas yung self-worth mo. Huwag ka naman damay, diba? Alright. Pero eto, sure tayo, hindi na backburn sa kanyang pagpapakadalubhasa at sa kanyang pag-aaral. Congrats kay Kat! Mama Dims, congrats din sa iyo, Mama Dims. Thank you. And kay Papa B. Congrats to the whole I-explain family. natin dahil si Kali at 20 years old, yung panganay po ni Mama Dims ay isang ganap na piloto! Yay! We're so proud of you, Kali. And Kamusta? we're prouder of For the the mom. parents She's, talaga. you know, kasi kakatawag lang po ng anak ko, nasa Australia siya at sabi niya, 2 bars na siya dito. Ibig sabihin, private pilot's license and commercial pilot's license nakuha na niya today. Grabe, manang manakid boy! God is good Oo, talaga. talaga. Ay, The totoo parents. naman, sa Oh. daddy niya talaga to. Yung Ay. pagiging matapang Matapang. na pagdating sa mga bagay na dinidisiplina ang sarili at mataas ang self-worth. Sa daddy niya talaga But yan. come on, the Siya talaga support. nagpalaki. The support. Yung suporta ng nanay din at ang lahat ng mga kapatid. Hindi matatawaran. Alonzo and Oo, Livio. this is all a family victory. Yes. Yes. Thank you, Congrats, po. Kaya. Ayan. Thank you, Kap. At eto, wow. Diretso talaga sa legal ba to? Okay lang ba to? Ito bang gagawin ko, legal ba to? Eto, ang dapat gawin ng isang, buti si Papa B, hindi ganito ng isang battered husband, si B, buttered lang, pero hindi battered. Anong gagawin ng isang battered husband or mister na madalas saktan ng kanyang misis? Nangyayari pala to, ituturo ni Atty. Buko mamaya. Mamaya po yun. Ito, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin yung paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
pong good morning, kapatid. O ito, mga mister, nananakit po ba ang mga asawa ninyo? Huwag na huwag ipagsawalang bahala ang pang-aabuso ni Mrs. Yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Likas Bato. Ang anumang uri ng pananakit ay hindi nararapat at hindi dapat ipagpawalang bahala. Isang mister ang nagbigay ng mensahe sa inyong lingkod at bibigyan natin ng payong legal, si Serenio Mercurio. Attorney, sa mag-asawa po ba, kapag ang asawang lalaki ang sinaktan ng asawang babae, ano po ang pwedeng ikaso sa babae? Maaring kasuhan ng serious o less serious physical injuries ang asawang babae kung ang lalaki ang biktima o yung tinatawag nating battered husband. Ang less serious physical injuries ay may parusa na pagkakulong ng 1 hanggang 6 na buwan. At yung serious physical injuries naman ay may parusang 6 na taon hanggang 12 taon ng pagkakulong ayon sa hatol ng hukuman. Hindi maaaring gamitin ang Violence Against Women and Children Act o yung VAUC dahil ang batas na ito ay para lamang sa mga biktimang babae at kanilang mga anak. May mga panukalang batas sa Kongreso at sa Senado na palawakin ang sakop ng VAUC upang maisama ang mga biktimang asawang lalaki. Pero panukala pa lamang po ito at hindi pa batas. Attorney, maaari bang makasuhan ng VAUC ang mga lalaking asawa na may ibang babae? Pwedeng kasuhan ng paglabag sa VAUC law ang mga asawang lalaki na may ibang babae. Ito ay ang tinatawag na emotional o psychological abuse sa ilalim ng Section 5, Paragraph I ng RA 9262 o yung VAUC law. Ito ay may parusa na multa mula 100,000 piso hanggang 300,000 piso at pagkakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Tanong natin sa mga lalaki, ano yung naiisip nyo or what is your opinion na yun na nga, walang parang naka-dedicate na kumbaga VAUC para sa mga lalaki? Well, for one, meron pa rin namang sinasaad yung mga batas, any form naman of physical abuse or physical, ayun nga, katulad na banggit kanina ni attorney. So kahit paano, meron pa rin po protekta. Pero siguro nga kailangan din nating acknowledge na wala namang pinipiling kasarian kung sino yung taong nasasaktan at sinasaktan. Siguro katulad nung bago tayo bumalik on air, tinanong kita, bakit dun sa VAUC? Kasi sa VAUC covered yung emotional and psychological abuse. Pero syempre, ang VAUC ang kino-cover lang mga babae at bata. So paisip ako, paano kung yung lalaki naman, yung inaabuso emotionally at psychologically? Diba? Parang ano naman yung batas na magpoprotekta sa kanya. Yun yung bagay na hindi ko pa rin alam kung paano. Kasi mahalaga yun Hindi naman lahat ng pang-aabuso ay physical lang. Totoo. Same. In fact, I think psychologically, yung part ng brain natin na na-activate kapag may verbal abuse, malapit talaga sa part ng brain na na-activate kapag may physical abuse. Physical, yeah. Halos So wala parang, ng diferensya. so very, very tied yung dalawa. So yun. Exactly, sa sinabi ni Jess. Yung sa akin lang kasi, parang siyempre naha-highlight yung kasamaan, yung mga abusadong lalaki dahil nga sa VAUC. Pero sa akin siguro nakakalimutan natin na mas maraming mga Pilipino ang magalang, meeting, parang nagre-respeto sa mga babae. Mas marami yun And nakakalimutan natin na meron ding mga babae, siguro mas konti sila, na nananamantala dun sa mga lalaking nagre-respeto, na hindi talaga lalaban, yung hindi talaga magbubuhat ng kamay, ganyan. Pero open din sila sa abuso. So parang yun lang siguro rin ang parang kumbaga yun ang dahilan kung bakit may VAUC at wala yung para sa mga lalaki. Kasi karamihan naman talaga ng mga Pinoy ay magalang. Yes. Diba? Marunong makitungo sa mga Saka ito pa feeling ko din may additional layer din para sa mga asawang lalaki na nakakaranas ng pang-aabuso. Yung hindi sila agad-agad humihingi o humihingi ng tulong. Hindi agad-agad lumalapit sa kung sino. Kasi may pakiramdam na yung machismo pa rin. Tama. Nakakabawas sa pagkalalaki kapag inamin ko na merong nangyaring pang-aabuso sa akin. Pero I think, pag sa mga ganong pagkakataon, kung naabuso ka na physically or whether it be emotionally, psychologically, even financially, baka kailangan mong maghanap ng someone
na magkapagbibigay sa'yo ng tamang payo. Nice. Yes, at saka totoo naman nga talaga no, na minsan hindi lang talaga sa babae nangyayari, sa lalaki din. So, speak up whenever you can po. So, pag komportable na kayo, gawin niyo po para hindi kayo nag-iisa. Okay, ito naman, mapunta naman tayo sa mga pagkain, ang paborito nating Pinoy dishes. Tulad ng longganisa, tocino, beef tapa at sisig, ginawang sushi. Wow naman! Wow! Tikman natin ang patok na Pinoy-style sushi rolls ng Manong Sushi sa aming pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito Mama Dims, na-imagine nyo na ba ang inyong mga paboritong Pinoy dishes tulad na lang ng longganisa at tocino nasa sushi? Uy. Uy. At saka, Garlicky, sushi nisa. Sabihin ko na, ang hirap naman. Sushi nisa? Sushi, no? Sushi. Sushi na. Sushi na. How about sushi na sisig? Sushi ko? Sushi ko? Oo, talaga! Yan po ang patok na negosyo ibibida ng ating panauhin ngayong umaga, si Sir Paul Christian De Sena, owner ng Manong Sushi. Good morning, kapatid! Good morning, Paul. Good morning. Good morning! Kayo po ba si Manong Sushi? Yes po. Wow! Ilang taon ka, sir? 33. Oh, kita mo? Parang kayo. So, pwedeng Manong din ang tawag ka sa age. Let's talk about your business. Talaga yung gusto mo ipunto eh. Siyempre, sa lahat ng to, apakasarap tingnan lalo. Bakit po? Ito po ba yung mga paborito niyang pagkain? Yes, actually, I was working as a chef po sa Iceland. Nice! Oh. I have been. Yes, Nice, and then nice. kakabalik ka po last September para mag-start ng business. Nakaka-start lang. Yes. Teka, curious kami, paano ka naman napadpad doon sa Iceland? Yes, kasi po yung wife ko working there as a nurse. Sa Pilipinas? Yes po. Oh, pareho na kayo nandito ngayon. Ako pa lang po. Okay. And then hopefully kapag okay, kunin ko na po sila. Pero Iceland, pero bakit sushi ang naging specialty mo? Yes, kasi po yung wife ko kasi mahilig sa Filipino food. Okay. And then ako mahilig sa Japanese food. Ay, tama. So, kinumbine ko na lang siya para syempre walang away, talo tayo sa boss. Yan ang maganda doon. Ganyan. Wait, sandali. So, in Rovaniemi tuloy, in Iceland, no? Doon, anong niluluto mo? Kasi as a chef ka, Japanese restaurant ka. Hindi po. Ano? Sa hotel po kasi sous chef po ako doon. So, lahat? General po, yes. Oo, po. fusion. Ngayon, sushi chef. Yes. Pwede tikman natin habang Yeah, nakapwede. sure po. Explain naman sa atin Yes, kung ano ma'am. ito dahil kakaiba sila eh. Okay, It's not so unusual. start po tayo dito sa Bulalo Ramen. Medyo sumasakit yung bato ko. Yes, so, Nananakit. Game. yes, Bulalo Ramen po sa may bone marrow din. Oo. Uy, ang sarap ramen yan, no? noodles. And then ito po yung mainit-init pa, parang pwede. lapas bachoy style na ramen. Wow! Chicken. Filipino twist siya. Yes, Nakakagalit kayo, wala kayong binigay sa amin mga kutsara. Ayun naman pala. And then, ito, May chopsticks Ito po. din. Ito po. Okay, next. Ito po is piatos roll. Wow! Piatos. Favorite ko yan. Favorite ko yan. Okay, piatos roll. Anong laman niya? Shrimp po, tempura. Okay. And then may cheese and unagi sauce. Bigyan ko si Maui ng isa. And ito po is Manila Maki. Sorry. Manila Maki Yes, has... pang inspired ng California, but inisip ko Manila kasi hindi natin kailangan ng passport pumuntang Manila. Malayo California. Ano pinagkaiba? Witty ka doon. Ano pinagkaiba ng Manila? Yes, yung loob po niya, nilagyan namin siya ng sauce. Pero same pa rin po. May Tayo nga magsasabi ko ano mango yung and pinagkaiba. cucumber. Ito, Sushinihaw na baboy. sushi. Yes po. Witty ka talaga. Ito pa, sushi tapa. Sushi tapa. Yes. Ito, surf and turf. Sushi sig. Okay po. Yes, ito po. Ito po yung sushi yaki, yung sushi na may takoyaki sa ibabaw. Okay. Sushi mares, sushi na calamari. Okay. And pinatubo roll. Wow! Ano yung pinaka-bestseller dyan? Yep. Sushi sig and sushi mares. Okay. Ang cute nung prop nila, may Sisig. ano, Yes. may aeroplano. G ako. Teka, dito Let's ako. go. Shift tayo, shift Okay, ito. shift. Ito yung tipong mabubusog ka talaga kasi siksik na siksik Yes yung po. Okay, kain. ito yung sisig. Manong Sushi nihaw. sushi. Sushi nihaw, Ito po, ano yes. po ito, Manong sushi? Ito po yung gyuron. Gyuron. So, ayan po yung fusion ng gyoza na turon. Ano
May ano pong laman? Banana po. And banana and langka. Yes. Dessert siya. Yes Ito po. dessert. Ito, Ito po yung gyoza talaga. gyomay. Gyomay? Gyoza na siomay. Ikaw din eh. Ito si Manong Sushi Yung din ang inihaw, witty parang ang eh. sarap imagine na nasa beach ka kasi Yes. ito yung kadalasang kinakain yung kanin sa Ito po. inihaw. Ito po yung gyudobo. Gyudo Ay, na gusto adobo ko na style. yan! Gusto ko yan! Ito ko. This is my jam. Dito Ang ako. sarap ng sauce nyo. Chef Thank you Paul. po. Ang secret recipe ba yan? Dito ako sa sa bestseller nyo, yung Sushi, Sushi Mares. Kasi mga Kasi tsaka pescatarian Basta mga ata mare. si Mami. Yeah. Mga mare. Mami, di ba ano ka? Ang tawag dito pescatarian. Pescatarian. Oh, so hindi siya kumakain ng karne. Okay. Sige, try mo, no? Masarap Sushi. to. So, Paul, magkano ba yung presyo halimbawa nun sa sushi ninyo? Kaya mo pa ba, Yung Chester? cheapest po namin is 189. Ayun po yung Manila. Okay. And then, range po na 189 to 200 and... Mga ilang pieces again? 8 pieces po. 8 pieces. One roll po. Okay. Perfect na. Can I just tell you, napakasarap nung gyudobo nila. Yes. Thank you po. Sobrang sarap. Hindi ako nagjo-joke. Alam niyo naman, birang-bira tayong kumain. Napakasarap, Maui. Okay, ito na. Napapasayaw ako. Ano nangyayari? Ang sarap. Manong Sushi. Kaya tayo dito kasi masarap. Pakita natin, panakit bato. Manong Sushi, magkwento ka pa. Ano kung makain kami dito? Teka, tinan mo yung kay Jess. Maniwala ka talagang bulalo yan. Panakit batok, ready? Oo. Sa'yo yan. Ito yung prueba. May maintenance ka ba? Ito yung prueba. Agad-agad. Ayun. Sarap. Nangalahati. Panalo. Talagang kinalahati mo yung bulalo agad. Woo! Meron Manong pa. Sushi, ano pa mga May pwedeng natira. abangan? I-workout na lang natin yan mamaya. Sa inyong mga dishes. Ayun! So ito, platter. Yes Pwede po. ma-order. Gusto ko ako talaga Sa mga ipinain mo dishes, dito. maglalabas pa po kami ng tonkatsu kare-kare. Okay. Tonkatsu na kare-kare sauce. And then maglalabas din kami pares, sushi pares. Okay. Yes Alam mo, po. curious ako. yun ah! Bastos yung sushi Alam mo, curious ako, paano niya kaya naiisip yung twist? Ano yung process mo para isipan ano yung ipagko-combine mo ng mga dishes? Try lang po. So, example, parang kumakain lang kasi kayo ng tapsi. Okay. So, kung ano yung pwede nyo ilagay sa rice. Okay. So, parang syempre sa Philippines, rice is life. Rice is like So, naman. anything naman pwede dun sa rice. So, try lang ng try. Tapos parang pag okay, tuloy. Pag hindi, try again. Yes. Sa probinsya ka galing? Sa Binyan, Laguna po. Laguna ka. Okay. Nice. Anong year mo ulit in-start yung business mo? Few months ago pa lang po. Oh, few months ago pa lang Yes. at ganito na agad kasarap. Di mo napansin, wala na nagsasalita. Guys, gusto ko kumain, kayo naman magtanong. Mga kapatid, dapat dun sa... Ay, kumaka. Ganun ba? Guys, ano tayo? Switching, substitution. Mawi, work lang. Manong Sushi? Work lang, Mawi. Work. Kaya mo yan, Mami. Kaya mo yan. Okay. Manong Sushi, napakasarap. Okay, pag gusto ko mag-order, magkano yung ganyang plato? Ito po is 1,499. Ilan ang mapapakain? 7 rolls na po siya. So, siguro mga 7 to 8 kaya na po yan. Depende kung gano'ng kalakas kumain. Kagaya namin, baka dalawa lang kami kakain yan. Alam mo, ang sasabihin ko, Paul, kung ito yung unang in-order ko, akalain ko ang specialty mo ay ramen. Yeah. Manong ramen. Oo, biglang may sushi rin pala. Ang sarap. Ang iba yung... Why masarap, Mama? Yung sabaw, Sige nga. hindi nakakasawa, tsaka ang very refreshing. Sige, try ko nga. Sino mas magaling magluto? Ikaw yung wife ko? Ako Ito po. yung, ewan ko. Wala lang tayong kaya doon. Ito parang talaga ng ramen na bulalo. Okay. Talaga? Panalo. Imbitahan nyo na sila, Manong Sushi, kung saan tayo makikita, saan pwede mag-order. Yes po, we are located at BF Resort, Las Piñas City po. Malapit sa akin. So, pag may inquiries po kayo, message na lang po kayo sa Facebook page namin and Instagram, Manong Sushi. Tapos ka na magsalita, Manong Sushi. Ako na po eh. Ayan, kala ko pa man din, makakain pa akong konti. Okay. Ito na. Kaya. Maraming salamat dahil sa totoo, ang sarap ng pagkain ninyo. Sobrang sarap. Nakalimutan namin yung lines namin. Oo, ito pala yung gagawin talaga namin. Host pala kami dito. Okay, sabi nila si Cap Cali daw naghintay na sa kabilang linya. Okay, at ngayon po may nanalo na sa ating Gagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Lorena Sevillano. Best show, hintay lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congrats! Congrats! Yes, and that is it para sa ating so chill, yet so fun, and so victorious Tuesday! Spread happiness lamang po mga kapatid! Isang maanghang na umaga na naman. Tingnan nyo naman yung katabi ko, hindi na napigilan. Okay.
So nawain na-enjoy ninyo ang araw na ito, mga kapatid. Yes, at sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo. Just like us this morning, kita-kits pa din po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasamang inyong fave, Morning Kasalo. Ito ang Good Morning!